Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ata with evidence. Anong nangyari kay Martin Romualdez? May masamang nangyari ba kay Martin Romualdez? Yan ang tanong ng maraming netizen. At tapos meron silang pray for the speaker. Hala, bakit? Anong nangyari sa speaker natin? May nakita ako ba na post mga kabibig kung saan parang there's something fishy going on with the speaker or ano ba, nagkasakit ba siya? Ito ang nakita ko kabibig ha. This morning, na-shock na lang ako, ito nangyari. Yan pray for the speaker, Romualdez. Hindi malinaw kung may karamdaman o anong dahilan ng pray-over. Pero usap-usapan ang litrato kung saan makikita si House Speaker na tila isinasailalim sa isang matinding spiritual operation laban sa disturbance ng kaluluwa. Hala, ano ba talagang nangyari? Uy, disturbance daw ng kaluluwa. Bakit may mga pumapasok na kaluluwa sa kanyang sa buhay niya? Kaya ang mga tao ngayon ay nawindang kung bakit may mga pa-pre-over naman. Ano ba? Ano na yan sa Kongreso? Baka tama din si Duke Frasco na hindi na niya naintindihan ang leadership sa Kamara ngayon na kailangan talaga ng pagbabago sa Kamara. Knowing si Albi Benitez, si Toby Tiangco, at saka itong si Duke Frasco ay nagsanipuwersa para ipupush ang pagbabago sa Kamara at lalo na sa leadership. Baka ito ang rason kabibig kung bakit nagpapapre-over si Speaker Martin Romualdez kasi hindi niya makakayanan ang bagsik ng 3 taong ito. Ang sanipuwersa ni Tiangco, Frasco at ni Benitez. Naku, delikado yan, Speaker. Kung hindi mo kaya silang 3. O eto pa ang mga karagdagang pictures mga bibig na talagang pinuna ng mga netizen ngayon na ano bang nangyari? Kailangan ba talagang i-pray over ang ating speaker? At kung magpa-pray over siya, dapat ba talaga may pa-picture? Naku, baka kabibig, gusto lang talaga nila kailangan lang talaga ni Speaker Martin Romualdez ng gabay sa Father, sa God, para maipagpatuloy niya ang magandang nasimulan. Kasi mataas ang trust rating ni Speaker ayon sa sa Okta Research. O, yan mga kabibig, Yan, Grabe. Ang daming pastor. 'Di ba? Hala, nangyari dito kabibig? O, tingnan niyo. Hala, I see. Ito, si Bini Abante ba to? Oo, mga kabibig. Pina-pre-over nila si Pastor. Wala namang masama sa pre-over, mga kabibig. Actually, that will be a good sign na talagang takot sa Diyos. Takot magkasala ang speaker. Takot siya sa korupsyon. Takot siya sa mga masasamang espiritu na pwedeng pumasok sa kanyang isip at puso at katawan na pwedeng magkagawa siya ng masama sa budget ng gobyerno. So at least na lang sa pag-start ng 20th Congress, meron nang nag-pre-over sa kanya. Pero ang iba't ibang reaction ang nakukuha nila. Sabi dito ng iba, nako, kahit ano pang klaseng pre-over yan, hindi talaga yan magbabago ang pagkatao ni Martin Romualdez. Uy, grabe naman kayo. Ito, disturb si Martin Romualdez. Dangerous prayers daw yan. Ampo na unta, ugma, dili na makamay. Sabi naman, pray for the crocodiles. Uy, wag naman po kayong ganyan, di ba? Only God knows your heart and purpose. Dapat sana hindi lang kayo nagpa-picture para sabihin ng tao na religious kayo at talagang sinimulan mo ang pag-upo bilang House Speaker sa 20th Congress with spiritual prayer. Nako, be careful of wishing earthly things rather than deepen your relationship with God and saving your soul. Sabi ng isa, di na matablan yan, kunwari lang yan. Uy, grabe naman po ang mga netizen. Wag po kayong ganyan, kunwari. Ramdaman naman natin na sincero si Speaker. Malapit na ang deliberation sa GAA at BICAM, di ba mga kabibig? Hay nako, grabe si Speaker, napaka
powerful ang kanya estilo, mga kabibig. Di ba? Pasensya na. Parang meron akong binato. Kasi naramdaman ko yung espiritu. Ay, ito kabibig ha, tungkol kay kay Frasco, mga kabibig. Naku, tinitira din si Frasco ngayon na underfunded or underperforming si Tourism Secretary Cristina Frasco. Nako, eto kabibig ha, ito ang video na makikita natin ngayon kung saan, share ko muna kabibig ha, wait for a while. Ito na, ito niyang isi-share ko sa inyo kabibig, si Frasco kabibig. Ayan. Kita na ba? Tourism by no less than 83%. Perhaps the wording that our good congressman should have used was not underperformed, but underfunded. For the fact of the matter remains that Congress slashed the budget of the Department of Tourism by no less than 83% in terms of its promotions funding, from 1.2 billion to only 200 million in 2024, and slashed it by half yet again to only 100 million in 2025. Notwithstanding the measly funding received by the Department of Tourism in terms of promotions vis-a-vis the multi-million-dollar marketing funds of our ASEAN neighbors. We received 5.95 million international visitors. Tourism contributed 3.86 trillion to our economy and employed 6.75 million Filipinos and nearly 10 million more directly. That is a return of over 1,900,000% from the 200 million that we were allocated. Yan ang nga kabibig na pag-usapan na ngayon na kung saan si Frasco daw ay underperforming. Bigla na lang binanatan daw si Frasco after nung si Duke Frasco ay nag-abstain na hindi iboboto si Martin Romualdez as House Speaker. Ngayon lang daw naranasan ni Frasco itong mga panggigipit, itong mga pagbabanat ng mga kongresista sa kanya. Kaya kahapon, I think, naglabas siya ng statement hinggil sa nangyayaring panggigipit or anong tawag ito? Parang tawag ito kanang mga reaksyon ng mga kongresista. Tapos sinabi niya na, they slash our budget nga pero kami yung may pinakamataas na return of investment from 200 million, naging 100 million for 2025. Naku kabibig, grabe. Ang daming mga nangyayari ngayon, no? May baliktaran, may laglagan, merong nag-away-away na, merong nagsasanipuwersa, merong napapray over. Naku, ang grabe na talaga kabibig. Pati mga pusa dito, nag-react na sila sa kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Diba? So yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos na mahiya naman kayo, kailan yan magsisimula? Yung sinasabi nila na magkaroon daw ng hearing tungkol sa flood control projects, yung mga contractors, I'm sure Ping Lacson. Nako, grabe si Ping Lacson ha, parang seryoso si Ping Lacson tungkol dito mga kabibig at malalaman natin kung sino-sinong mga kongresista ang nasa likod ng mga contractors na ito. Yung mga kongresista ba na mahilig mag-imbestiga at nagpakalinis sa harap ng mga tao? Sabi nga ni Isko Moreno, mahilig kayo mag-imbestiga pero kayo pala ang pwedeng imbestigahan. Diba? So magkaalaman talaga kabibig. Marami na excited kabibig sa gagawin ni anong tawag dito ni Panfilo Lacson. I'm sure kung gagawin to ni Panfilo Lacson, mas pag-trending to, mas pag-uusapan si Panfilo Lacson, mas malakas ang hatak niya sa tao. Maramdaman ng tao na seryoso talaga ang pagserbisyo ni Panfilo Lacson. Kung mapapatunayan ni Panfilo Lacson na mayroong mga kongresista na nasa likod nitong flood control projects. Let's see kung saan ito patutungo. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo sa mga tao, sa taxpayers, sa mga ng Pilipino. Diba kabibig? So, yun lang ang ating latest libak-libak for today. Ang tanong,
Bakit nagpa-pre-over si Martin Romualdez? Ramdam ba niya na medyo shaky ang 20th Congress at posibleng mawawala siya or mapapalitan siya, mapatalsik siya bilang House Speaker? Knowing na itong si Frasco, si Benitez, at saka si Toby Tiangco ay nagmi-meeting na. Nagsanib-puwersa na kasi isisulong nila ang pagbabago sa Kamara, ang pagpapalit ng leadership sa Kamara. Kaya baka ito ang rason kung bakit nangailangan ng pre-over si Martin Romualdez. Nangailangan siya ng guidance from the above. Nangailangan siya ng spiritual power ni Pastor Abante. Diba? Marami naman siya, di ba mga kabibig? Well, mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan, mga kabibig. Grabe, ang dami, kabibig. Shout out sa ating mga OFW dyan. Kumusta? Good morning, good morning, good morning. Kumain ka na ba? Hindi pa. Unahin mo muna ang chika. Oh, pero after kumain ka, mag-work ka, trabaho, tulog, pahinga. Okay? Bye everyone. See you next time.